JDA Channel. Ito po muli Jason Diasis ninyo mga kasama sa Papawid. Inyo po mapapanood ngayon dito sa ating YouTube channel kung saan nga po tayo ay magbabahagi kaugnay sa mga ganapan dyan sa NTF-ELCAC. Ano po? Ito pong ating babahagi ay itong ipinahayag ni NTF-ELCAC Head for Operation Colonel Arnulfo Ferdinand Barin. Ito po ay may pamagat na beware of Makabayan's deceptive methods to madness. Alam po nyo kasi, yung pong Makabayan Black, ayon po sa kanya, ay kilalang bahagi ng legal na front ng Communist Party of the Philippines. Ito po ay muling gumawa ng ingay sa larangan ng politika matapos maghain ng 11 kandidato para sa senatorial elections sa 2025. Habang ang hakbang nito ay maaaring magmukhang isang matapang na estratehiya, masasabing ito ay desperadong pagtatangka upang mabawi ang kanilang humihinang impluensya, lalo na matapos ang tuloy-tuloy na pagbagsak ng kanilang boto at mass base. Alam po ninyo, ito po yung tagumpay ng gobyerno laban sa insurhensiya. Mula po kasi nang ipatupad ang Executive Order No. 70 noong 2018, matagumpay na dahil sa katuparan ang whole of nation approach na nagdulot ng malaking dagok sa CPP, NP, NDF at kanilang mga legal na organisasyon. Ang pagbagsak ng kanilang boto sa mga nakaraang eleksyon ay patunay na unti-unti nang nagigising ang publiko sa kanilang tunay na layunin. Ang pagbaba ng kanilang bilang ng party list seats sa Kongreso ay indikasyon na hindi na tumutugon ang masa sa kanilang mga propaganda. Ang hakbang na maghain ng 11 kandidato ay malinaw na hindi ukol sa pag-asang makapanalo ng isang pesto sa Senado, bagkus ito'y estratehiya upang muling itaas ang kamalayan sa kanilang mga party list group na humina ang suporta. Sa kabila ng kanilang pahayag na para ito sa mas malawakang representasyon, malinaw po daw na ito'y bahagi ng kanilang plano upang muling makalikom ng pondo at palakasin ang kanilang mga legal at di-legal na operasyon. Kaya nga po binibigyan din dito yung responsibilidad ng ating mga kababayan ng bawat Pilipino. Habang patuloy po na nagtutulak ang CPP, NPA, NDF ng kanilang sariling agenda, nararapat na magkaisa ang bawat Pilipino upang tiyakin ang ating demokrasya ay hindi magagamit bilang kasangkapan sa mga mapanlinlang na layunin. Ang pagboto ay hindi lamang karapatan, kundi responsibilidad na dapat gamitin ng may kamalayan sa katotohanan. Ang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na po ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, ay kailangang magpatuloy sa pagbibigay ng wastong impormasyon sa publiko upang masugpo ang maling propaganda ng mga grupong ito. Nararapat ding bantayan ng Commission on Elections o COMELEC ang paggamit ng eleksyon bilang paraan ng pondo at muling pagsasama-sama ng kanilang network. Kaya nga po yung ating binabanggit na pananaw ng gobyerno, ang ating pong gobyerno ay nananatiling nakatuon sa pagpapalakas ng programang kontra-insurhensiya. Ang hakbang na Makabayan Black po daw ay itong ginawa nila na maghain ng 11 kandidato ay hindi dapat ikabahala, kundi magsilbing inspirasyon para sa mas pinaigting na kampanya laban sa kanilang mga aktibidad. Sa huli, ang tagumpay laban sa insurhensiya ay hindi lamang nakasalalay sa militar at pulisya. Kinakailangan po ng aktibong partisipasyon ng bawat Pilipino upang tiyakin ng ating lipunan ay magpapatuloy sa landas ng kapayapaan, kaunlaran at tunay na demokrasya. Ang mga pekeng at bokasiya ng mga grupong tulad ng Makabayan Black ay dapat ilantad at ang kanilang estratehiya ng panlilang ay dapat matuldukan. At yan po ang ating binabahagi ngayon. Muli po, ito po ang lingkod, Jason Diasis dito sa JDA Channel. Ugaliin tumutok.